What's up? It's the Updated Weeb, and in this video ay tatalakayin natin ang Jujutsu Kaisen Chapter 199 na talagang alam kong inaabangan nyo dahil nagkaroon nga tayo ng Jujutsu Kaisen break last week. Pero guess what? Napakasulit ng pag-aantay nyong lahat dahil napakatindi ng nangyari sa chapter na ito sa paggamit ni Naoya ng kanyang domain expansion at sa pag-emerge ng napakapanibagong lakas nitong si Maki Zenin, as well as kung ano talaga ang tatagong potensyal at ang tunay na abilidad ng My Sword. Ngayon, kung nagugustuhan mo ang ating chapter reviews para sa Jujutsu Kaisen, ay siguraduhin mo nang nakalike, nakasubscribe at na-ring mo na ang bell button para palagi kang updated and notified tuwing magkakaroon tayo ng bagong chapter release reviews at para palagi kang updated sa recent timeline ng Jujutsu Kaisen. With all that said, huwag na nating patagalin at simulan na natin ang talakayan. Konting recap mula sa previous chapter, which is Jujutsu Kaisen Chapter 198. Na-reach na nga ni Maki Zenin ang kanyang second enlightenment or second awakening, giving her a new set of powers na dahilan kung bakit kaya niya na ngayong hawakan ng mga surfaces ng kahit na anong makita niya sa atmosphere, including wind na dahilan kung bakit kaya niyang mag-maneuver kahit na in mid-air pa siya. Nagkaroon din siya ng napakataas na enhancement in terms of speed, kaya kaya niya nang sabayan ngayon maging ang movement ni Naoya na naka-reach na nga ng Mach 3 or 3 times the speed of sound. And by the end of that chapter, tinalo na nila ang pupa form ni Naoya. However, nag-emerge naman ngayon ang kanyang humanoid form na gumamit ng kanyang domain expansion. Now, proceeding naman sa chapter at hand, which is Jujutsu Kaisen Chapter 199, makikita natin sa pinakaunang page pa lamang si Naoya na naka-hand sign at ginagamit ang kanyang domain expansion na pinangalanan niyang Temporal Womb Moon Palace. Kitang-kita nyo naman sa pinakaunang page o sa cover page pa lamang na talagang napakatindi ng mangyayaring laban sa chapter na ito. Nasa bungad pa lang ay inintroduce na agad ang domain expansion ni Naoya. May kita din natin ang parabang isang eyeball sa likuran nitong si Naoya Zenin as he uses his domain expansion na maaaring nangangahulugan na may koneksyon ang eyeball na ito sa kanyang domain. Proceeding sa next panel, makikita natin na paharabang ang domain expansion nitong si Naoya ay nagke-create ng isang space that resembles somewhat of a galaxy or the outer space dahil may kita naman natin na parabang may isang bridge lamang sa kanilang pinaglalabanan at ang natitira ng surfaces ay parang open spaces na. We can also see na parabang may isang path lamang sa gitna ni Rokujoshi at Daido at nitong si Naoya. As if parabang wala ng choice ang dalawang ito kundi harapin si Naoya head on. While sa likod naman nitong si Naoya Zenin ay merong parabang mata na nag-o-observe sa mga taong naipasok niya sa loob ng kanyang domain. Habang nakatitig ngayon itong si Daido Hagane at si Miyo Rokujoshi kay Naoya Zenin at sa eyeball na nasa likod niya, ay bigla na lang may lumabas na parabang mga record tapes sa leeg ng dalawang ito. Hindi natin actually sure kung saan napunta ang mga record tapes na ito na nanggaling sa leeg ni Daido Hagane at ni Miyo Rokujoshi. What we know is just ang nangyaring ito ay idinulot ng domain expansion nitong si Naoya dahil as we can see habang lumalabas nga ang record tapes sa leeg ng dalawa ay nakangiti si Naoya habang tumitingin sa kanila. Then not for too long ay tumigil na ang paglabas ng record tapes mula sa leeg ng dalawa as if parabang naubos na ang lahat ng record tapes sa loob ng kanilang katawan. Then nagtaka naman itong dalawa na si Daido Hagane at si Miyo Rokujoshi na bakit parang wala daw bang naging effect ang nangyaring paglabas ng record tapes sa loob ng kanilang leeg. They thought na wala talagang naging epekto ang nangyaring paglabas ng record tapes na yon, kaya inisip nila na wag nang sayangin ang natitirang chance na ito at mag-counter attack na agad kay Naoya. However, as they enter their stance, in a attempt nga sa pag-launch ng counter attack ay bigla na lamang nag-bleed ang kanilang muka. And when I said muka, lumabas ang dugo mula sa mga holes mula sa ulo nila, including na ang ilong, ang bibig at maging ang mata at tenga nila. It appears as if though ang previous attack na nadulot ng record tapes na lumabas sa kanilang katawan ay nag-create ng internal bleeding, as if ang atake ay nag-create ng damages sa loob ng kanilang katawan. And it was just at this moment na na-realize nila na yun pala ang epekto ng ataking ginawa ni Naoya. Then of course, nagtaka ngayon ang dalawang ito kung bakit bigla na lamang naglabasan ng dugo mula sa kanilang katawan.
Then si Naoya naman hindi na pinatagal at inexplain na kung ano talaga ang nangyari dahil as we can remember nga, nabanggit din itong si Nanami sa animated series na kapag inexplain ng isang sorcerer, ang kanilang curse technique ay nai-amplify pa nito lalo ang kanilang kapangyarihan. Sinabi ngayon ni Naoya na malamang sa malamang daw ay ito ang pinakaunang beses na ma-encounter niya ang kanyang curse technique na projection sorcery. Dito ay inexplain niya kung paano ang mechanisms or kung paano nagwo-work ang projection sorcery, which is kung napapanood nyo sa previous chapters ay alam nyo na kung paano talaga nagwo-work ito. However, para sa mga new viewers, i-explain natin ito ulit para sa chapter na ito. Ang projection sorcery nitong si Naoya Zenin ay nagbibigay sa kanya ng abilidad na mag-project o mag-create ng mga frames which is 24 frames per second to be specific. Ngayon, habang dinadaanan niya ang mga frames na ito at patuloy pa rin siyang dumadaan sa mga frames as time goes by ay ini-increase nito ang kanyang speed. So if we put acceleration into account, habang tumatagal na nagbi-build up siya ng speed, ibig sabihin mas tumataas din ang kanyang bilis. Which made it reasonable kung bakit lumalayo muna ang cursed spirit Naoya na nasa pupa form in the previous chapters upang mag-build up ng speed bago siya umatake ng isang napakalakas na headbutt sa isang kalaban. And it was also the reason which made it possible for the cursed spirit Naoya na ma-reach ang speed ng Mach 3 or 3 times the speed of sound. Now, although hindi na ipakita ang isa pang feature ng projection sorcery nitong si Naoya Zenin sa pakikipaglaban niya ngayon kay Maki Zenin at sa iba pang players ngayon sa Sakurajima Colony, kung babalikan naman natin ang previous chapters na kung saan ay nakipaglaban itong si Naoya Zenin kay Maki Zenin at maging sa kapatid ni Yuji Itadori na si Choso, ay nakita nating may isa pang napaka-significant na feature or aspect ng abilidad na ito ni Naoya Zenin. Yun ay ang kahit na sinong tao, sorcerer or kahit na anong living object na kanyang mahawakan ay kailangan ding mag-abide sa rules na ito ng projection sorcery. Na kung saan ay kapag hindi sinundan ng isang taong nasa projection sorcery ang 24 frames per second, ay titigil sila sa isang frame for 1 second. Now, para hindi kayo ma-confuse, maging ang user nito na si Naoya o si Naobito ay kailangang mag-abide sa rules na kailangan nilang tapusin ang lahat ng 24 frames. Dahil kung hindi nila tatapusin ang 24 frames na yon, ay titigil din maging ang user na ito for 1 second. Tulad na lamang ng ginawa nitong si Naoya Zenin laban kay Choso na kung saan ay pinatigil niya si Choso sa isang frame for 1 second dahil hinawakan niya ito at syempre hindi naman nakikita ni Choso ang frames kaya hindi niya maa-abide ang rules. Kaya para sa isang kalaban na sorcerer na hindi ganon ka-familiar sa projection sorcery, hindi ka talaga mag-aalam, patigil-tigil ka na lang sa oras at mabubugbog ka talaga ng user ng projection sorcery na to. However, kung gagamitin naman niya ang projection sorcery feature na ito kay Maki Zenin, I think masusundan siya ni Maki Zenin dahil ngayon nga ay nakikita na ni Maki maging ang mga surfaces kaya hindi na imposibleng maging ang mga frames ay makita na din niya. Now what we have explained there was just the projection sorcery nitong si Naoya Zenin, hindi pa yon ang abilidad ng kanyang domain expansion. Ngayon, kung hindi mo pa naintindihan ang explanation natin sa projection sorcery, might as well i-turn back muna ang video dahil hindi mo lalo maiintindihan kung ano ang domain expansion niya kung hindi mo nakuha ang mismong basics pa lamang ng projection sorcery. Ngayon, proceeding naman sa domain expansion nitong si Naoya Zenin na ang Temporal Womb Moon Palace, it is said by Naoya Zenin himself na ang domain expansion ngayon ni Naoya Zenin ay nagkikreate ng mas complex na abilidad ng kanyang projection sorcery. Dahil sa kanyang domain expansion, mas lalong na finely divided daw ang projection sorcery sa katawan ng mga targets nito, na kung saan kapag gumalaw sila sa loob ng domain expansion, ay gagalaw ang lahat ng cells sa loob ng katawan nila in a different direction. Na umaaring isipin nyo na napakasimple at napaka-basic and walang kwenta ng domain expansion itong si Naoya Zenin. However, kung iisipin mong ang every single cell sa loob ng iyong katawan ay hindi magkakasundo at mag-move each in a different direction, nagkakamali ka dahil considering nga na merong 37.2 trillion na cells sa loob ng katawan ng isang tao. According to studies yan, hindi natin chinamba yan. Imagine each and every cell na yon sa loob ng iyong katawan ay mag-move apart from each other.
each in every different direction, siguradong magkakaroon ng napakatinding effect nun sa katawan mo. Not only damages, but it would surely cause involuntary movements at maging ang mga gusto mong galaw ay hindi mo magagawa. Imagine pinagagalaw mo ang dalawang paa mo in a different direction habang naglalakad ka. Kaya mo ba? Imagine mong ang dalawang mata mo ay lumilingon sa dalawang magkaibang direksyon. Hindi mo din kaya, di ba? Ngayon, kung iisipin mong ang each and every single cell na 37.2 trillion nga in a specific number ay magmumove in a different direction, siguradong napakatindi ng magiging damage sa katawan mo. Na dahilan kung bakit hindi na ngayon makagalaw itong si Daido Hagane at si Miyuro Kujoshi habang patuloy na nagkakaroon ng internal bleeding ang kanilang katawan. As you can see pa nga sa panel na ito, butas-butas na ang katawan ng dalawa habang patuloy pa rin ang pagdudugo nito. Kung papansinin natin, ang domain expansion nitong si Naoya Zenin ay maihahalin tulad natin sa domain expansion ni Gojo Satoru. There is just a single difference na i-explain natin mamaya. But what makes it almost the same is that kapag na-caught up ka na sa loob ng domain expansion, hindi ka na makakagalaw at wala ka nang magagawa kundi ang mamatay na lang. And due to the domain expansion effects nga ng domain expansion nitong si Naoya ay hindi na kinaya ni Miyuro Kujoshi at bumagsak na lang siya bigla. However, itong si Daido Hagane ay staying strong pa rin at pumahapalag pa rin kahit na patuloy pa rin ang pagkasira ng mga cell sa loob ng kanyang katawan. Si Naoya naman proud na proud sa kanyang napakalakas at napakatinding domain expansion dahil maging siya nga ay hindi makapaniwala na napaka-effective ng domain expansion niya to the point na para ba itong isang sure hit, sure kill na effect na. Now habang unti-unting namamatay ang dalawang ito sa harap ni Naoya Zenin, inisip naman itong si Naoya kung nasaan na ba ngayon si Maki. Inassume niya na maaaring namamatay na ngayon si Maki kahit na hindi niya alam kung nasaan ang kanyang specific location. Dahil ina-assume na nga niya na gumagana din ang kanyang domain expansion effects maging kay Maki Zenin. However, at some point, na-realize niya na bakit hindi niya alam kung nasaan ang location itong si Maki Zenin. Dahil kahit naman daw walang amount ng cursed energy sa katawan itong si Maki Zenin, at least daw ay dapat napipinpoint niya ang location nitong si Maki considering na nasa loob nga siya ng kanyang domain expansion. Then habang nagkakaroon ng napakagulong thoughts itong si Naoya ay biglang nag-launch ng attack itong si Daido Hagane na dahilan kung bakit pinutol niya ang kamay nitong si Daido Hagane. As we can see from the panel na naputol na nga ang left hand niya na naghahawak ng my sword habang sinasabihan ni Naoya si Daido na wag na daw siyang mag-put up into a pointless fight dahil alam naman nilang hindi sila mananalo ngayon kay Naoya Zenin, lalo pat nasa loob na sila ngayon ng kanyang domain expansion. So technically, kahit na anong resistance ang gawin nitong si Daido Hagane at ni Miyuro Kujoshi, wala silang magagawa kundi intahin na lamang na mamatay ang lahat ng cells sa kanilang katawan. What he didn't knew was that habang lumilipad ang kamay nitong si Daido Hagane na nakahawak sa my sword, ay may iba pala siyang pinaplano. Bigla na lamang tumusok ang my sword sa likod ni Naoya na tumagos hanggang sa harap ng kanyang dibdib. Now, hindi pa dito nire-reveal kung sino ang naghahawak ng my sword pero alam kong alam nyo na kung sino ang gumawa nito. Then there goes explanation na naman para hindi nga magkaroon ng kahit na konting plot holes sa nangyaring laban na ito sa Sakurajima Colony. Nabanggit dito na si Maki Zenin daw ay walang kahit na konting amount ng cursed energy kaya hindi siya natatrap sa loob ng isang domain. Since most of the domains nga ay nag-work lamang sa mga sorcerers, ang lahat ng ibang bagay pa na nasa loob ng domain space na ito or ng domain barrier na walang amount ng cursed energy ay nare-recognize ng domain bilang isang inanimate object, which means na itong si Maki Zenin na walang kahit na konting amount ng cursed energy ay na-recognize ng kanyang domain na parang isang bagay lamang na walang buhay. And because of that, hindi din siya natatrap sa loob ng domain kaya pwede siya maglabas-pasok sa domain na yon. Except na lamang kung may isang kondisyon na inilalatag ang domain tulad na lamang ng kondisyon na ginawa nitong si Miyuro Kujoshi para magkaroon sila ng sumo fight at isa pang paraan para maikulong ang mga nilalang nila na may heavenly restriction tulad ni Toji ay ang pag-create ng mga literal na physical barriers tulad na lamang ng ginawa ni Fushiguro Megumi nang makipaglaban siya kay Registar na kung saan ay binalot niya ang isang buong whole gymnasium
ng kanyang incomplete domain na Chimera Shadow Garden. Sa pamamaraang yon, kahit hindi makulong ng isang barrier technique, ang isang nilalang na mayroong heavenly restriction, meron namang literal na nakaharang na physical barrier tulad na lamang ng mga concrete walls sa kanila. And that explains kung bakit hindi na-track ng domain expansion nitong si Naoya Zenin si Maki, at ang dahilan na din kung bakit hindi siya tinabla ng effects ng kanyang domain. Dahil as you can see nga, si Maki Zenin at si Toji Fushiguro ay para bang mga cheat codes sa buong universe ng Jujutsu Kaisen. Now, habang nangyayari ang counter-attack na ito ni Maki Zenin ay nagkaroon siya ng parabang internal communication na naman sa gitna ng Mai Sword. Dito ay nagkaroon na naman ng interaction sa gitna ni Mai at ni Maki Zenin. Inexplain ni Mai na ininda daw niya na hayaan na gamitin siya ng isang matandang ermitanyo para lamang maipakita at maipresent dito kay Maki Zenin kung ano talaga ang dapat niyang gawin at kung ano ang tunay na potensyal ng Mai Sword. Ipinakita din niya kung gaano siya ka-proud ngayon kay Maki dahil na-accomplish nga niya ang kanyang sinabi na destroy it all. That doesn't actually mean the literal thing. Ang sinasabi niya ditong destroy it all was that destroy everything na nagka-cloud sa kanyang isip na na-achieve nga niya sa pamamagitan ng tulong nitong si Miyuro Kujoshi. It was also explained here kung ano ba talaga ang Mai Sword at kung ano ang kakayahan nito. Nasabi dito na ang Mai Sword ay isang complete at napakatinding replika ng cursed tool na ginamit dati ni Toji Fushiguro sa pagbaak ng Rainbow Dragon na tinawag pa nga ni Geto dati na isang cursed spirit na may pinakamatigas na skin. However, nakita natin sa hidden inventory arc na yon na kahit na gaano kalakas ang dragon na yon ay binaak lamang nitong si Toji Fushiguro ang cursed spirit na parang wala lamang. Ang cursed tool daw na yon ay tinatawag na Soul Liberation Blade. Now, what makes it so powerful was that ang abilidad daw ng cursed tool na ito ay kaya nitong hatiin ang isang bagay not in the physical matter but directly in the soul, which means hindi na kailangang gumamit ng lakas ng isang user nito para lamang maputo lang isang bagay. Since it's not the physical aspect na hinahati ng blade kundi ang mismong soul ng mga bagay at ng mga ibang animate objects, na dahilan kung bakit kinayang hatiin itong si Toji Fushiguro maging ang Rainbow Dragon with ease, at kung bakit nagawa ding hatiin ni Daido Hagane ang cursed spirit Naoya na parabang napakalambot lamang nito, considering na ang napakalalakas na atake ng blood manipulation technique nitong si Kamo no Ritoshi ay hindi man lamang nagli-leave ng kahit na konting dents sa kanyang katawan. Which makes the Soul Liberation Blade a very powerful weapon, na dahilan kung bakit isinakripisyo pa nga ni Mai ang kanyang whole life force para lamang ma-replicate ang cursed tool na yon. Now, with all that power being said, merong kondisyon upang magamit ng isang user ang cursed tool feature and abilities na yon. Kailangan daw makita ng user nito ang soul ng mga inanimate object in order to use its special ability at hindi bilang isang normal na katana lamang. Now, as we saw nga sa previous chapter ay nakikita na nga nitong si Maki Zenin ang surfaces ng kahit na anong makita niya, to the point na nahahawakan niya pa nga ang surfaces at hindi lamang nakikita. Kaya ngayon, surely ay kaya nang gamitin nitong si Maki Zenin ang feature ng Mai Sword, or should we call it the Soul Liberation Blade na nga. Now, Naoya naman being as persistent as ever, hindi siya sumuko kahit natusok na nga siya ng Soul Liberation Blade dahil hindi din naman niya alam kung ano talaga ang abilidad ng cursed tool na yon. Being a cursed spirit, binali niya ang kanyang leeg 180 degrees to the point na ang ulo niyang dapat nakalingon sa harap ay naiharap niya sa likod. Then tulad na lamang ng mga ginagawa ni Mahito, na pagde-deform ng mga bodies ay bigla na lamang nag-stretch at lumaki ang ulo nitong si Naoya Zenin at nag-a-attempt na kagatin ang katawan nitong si Maki. Now, with just a single gesture ng movement nitong si Maki Zenin ng kanyang Soul Liberation Blade upwards, ay bigla na lamang naputo lang buong katawan nitong si Naoya Zenin, na parang ginamit niya na nga ang feature ng Soul Liberation Blade na tulad ng ginawa nitong si Daido Hagane. As we can see sa panel na ito, nahati talaga ang muka ng cursed spirit Naoya
which includes his body as well, na siguradong nagtatapos na ng buhay nitong si Naoya Zenin na cursed spirit. Then again, it was pinpointed here as well na hindi tumalab ang effects ng domain expansion nitong si Naoya kay Maki kahit na alam niya kung nasa ang location nito. Dahil nga walang amount ng cursed energy itong si Maki Zenin. Now, with the death of the cursed spirit Naoya, nabasag na ang barrier ng kanyang domain expansion. And nakasurvive pa rin itong si Daido Hagane and Miyo Rokujoshi. Daido Hagane na tuwang-tuwa dahil nakasurvive siya, at si Miyo Rokujoshi na hindi makapaniwalang buhay pa rin siya ngayon. Ngayon, sa pagtingin nitong si Miyo Rokujoshi at ni Daido Hagane kay Maki Zenin, nagulat na lamang ang dalawa na para bang nakakita sila ng isang napakalakas na halimaw. Then for the last page, nasabi dito na after 12 years nang mamatay si Toji Fushiguro, ay may nag-appear na isang nilalang na on par ng kanyang strength, which pertains to Maki Zenin, which only means na si Maki Zenin ngayon is confirmed na kasing lakas na ni Toji Fushiguro. Kaya tama na ang debates at pagtatalo ninyong lahat. Si Toji Fushiguro at si Maki Zenin ay on the same level na ngayon. And who knows, maaring ma-exceed pa talaga nitong si Maki Zenin si Toji Fushiguro, considering na nagsisimula pa lamang ang kanyang awakening at siguradong mag-i-increase pa ang kanyang abilities and capabilities. Napakatinding laban na naman ang nangyari dito sa Sakurajima Colony at maaring ito na nga ang boss battle na mangyayari sa colony na ito, which means maaring sa next chapter ay mapalipat na tayo ng ibang colony. But to sum it up, isang napakatindi at napakagandang laban ang nangyari dito sa Sakurajima Colony, with Maki Zenin ending up someone on par with Toji Fushiguro. Now, nabanggit natin kanina earlier in the video na mayroong pagkakatulad ang domain expansion nitong si Naoya Zenin at ni Gojo Satoru, and there was only a single difference. Dahil pareho nga silang nakakapagpatigil ng movement ng mga nahuhuli nila sa loob ng kanilang barrier, and pareho din itong parabang isang sure hit, sure kill. However, it all came down to control and precision ng kanilang curse technique at ng domain expansion. Dahil kung papansinin natin, itong si Naoya Zenin ay nakita na nga itong si Maki Zenin, but still hindi niya nagamit ang effects ng kanyang domain expansion towards Maki Zenin. However, itong si Gojo Satoru naman, sa isang napakaliit ng time frame na paggamit ng kanyang domain expansion, ay nai-redirect niya ang epekto nito maging sa lahat ng taong nasa loob ng Shibuya incident in the area lamang na kung saan ay naroon siya. Though considering na itong si Maki Zenin nga ay mayroong heavenly restriction, maaaring kahit na nga nai-redirect pa rin or na-control ng napaka-precise nitong si Naoya Zenin ng kanyang domain expansion, it is also a possibility na maaaring hindi talaga gagana ang effects ng kanyang domain dito kay Maki. And if that's true nga, it only means na kung gumamit itong si Gojo Satoru ng domain expansion laban kay Toji Fushiguro, ay hindi din tatablan itong si Toji Fushiguro ng kanyang domain expansion effects. And that works for other domain expansions as well, which only shows kung gaano talaga kalakas ang pagiging cheat code ng pagkakaroon ng heavenly restriction. Regarding naman sa paggamit ni Daido Hagane ng features or ng special effects ng Soul Liberation Blade, it only means na maging itong si Daido Hagane ay mayroong special ability na kaya din niyang makita ang soul maging ng inanimate objects. Could it be na itong si Daido Hagane ay may heavenly restriction din? Hindi natin sure dahil kahit papano ay tinablan pa rin siya ng effects ng domain expansion nitong si Naoya. Maaring masyado lang mataas ang kanyang senses at na-i-hone niya ang kanyang skills to the point na kaya niya nang makita ang soul ng inanimate objects tulad ng nakikita nitong si Maki Zenin. I guess that's all para sa chapter 199 na ito ng Jujutsu Kaisen. Siguradong hindi kayo nabitin sa laban ngayon dahil dito ay natapos na ang laban sa gitna ni Maki Zenin at ni Naoya Zenin, with Maki Zenin ending up victorious and reaching a new achievement pa nga na kasing lakas niya na ngayon si Toji Fushiguro. Kung nagustuhan mo ang video na ito, ng review natin sa chapter 199 ng Jujutsu Kaisen, ay siguraduhin mo nang nakalike, nakasubscribe at na-ring mo na ang bell button para palagi kang updated and notified tuwing magkakaroon tayo ng bagong chapter release reviews para sa Jujutsu Kaisen.
at para palagi ka na ring updated sa recent timeline ng Jujutsu Kaisen series. Muli, ito si Updated Weeb. I'll see you on the next one.